Nakilala ko ang 58 years old na Manong. Vendor siya ng saging sa tapat ng aming school at itago na lang natin sa pangalang Manong Fred. Sa lumipas na araw simula noong bumili ako sa kanya ng saging, nagkaroon kami ng maayos na ugnayan. Hanggang sa kung paanong tila ba panaginip at ako na mismo ang madalas dumaan sa kanyang pwesto. Madalas niya akong abutan ng lakatan na siyang unang klase ng banana na aking binili sa kanya. Nakilala ko siya bago pa magpasukan noong magpa-enroll ako. Inutusan kasi ako ng mama ko na bumili ng saging. Kailangan pa kasing padaanin ng market ang tricycle, kaya naisipan kong doon na lang bumili. Hanggang sa nalaman ko ngang Fred ang name niya. Nagsimula ang pasukan ay madalas niya akong batiin kapag napapadaan ako sa kanyang pwesto. Hanggang naging magkakilala at close kami sa isa't isa. Nag-aalok rin siya ng libreng banana sa akin. Noong una, medyo nahihiya pa ako. Pero sa pagtagal, tinatanggap ko na. Hindi naman siya nanliligaw sa akin pero pansin kong special ang trato niya. Sa akin bukod pa sa parabang gusto kong naririnig lagi ang kanyang mga kwento. Hanggang sa noong dumating ang aming junior and seniors prom, ay napapayag niya akong sumama doon sa bahay kung saan siya nakatira. Sabi niya ay meron pa raw siyang isang klase ng saging na nandoon sa bahay niya. At maaaring baka hindi ko pa raw iyon nakikita o natitikman. Hindi ko alam kung joke iyon. Parang ibang banana kasi ang pumasok sa aking kokote. Sumama ako kahit iba ang aking nasa isip. Wala kasing sumama sa akin kaya ayun ang paalam ko. Sa school ako matutulog at umaga na ako uuwi. Kaya sumama na lang ako kay Manong Fred. Hinanap ko ang saging pagdating ko sa bahay niya. At nang hanapin ko ang banana, natawa si Manong Fred. Ha ha ha. Malakas na tawa ni Manong Fred. Naniwala ka talaga? Ikaw talaga Manong Fred. Pinagtripan mo naman ako. Ano pala yung sinasabi mo? At doon ang gulat ko. Nang ilabas niya ang saging na sinasabi niya. Kung ano ang pumasok sa aking kokote. Iyon nga pala ang tinutukoy ni Manong Fred. Dahil para bang expected ko na siya. At doon, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, ay nagawa niyang ipasnack sa akin ang ibang klase pala ng saging. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessica. Gusto ko lang din magbahagi ng kwento at ito ay noon pang aking high school life. Ako yung estudyante na merong klase ng pamilya na hindi nalalayo sa karamihan. Nakakakain ng 3 sa loob ng isang araw at kung buenas, may snack. Kami yung kung minsan nakakahiram sa kakilala kapag nagigipit at kapag meron naman, nagpapaluwag din. Merong maliit na tindahan si mama at si papa naman ay isang foreman sa construction na kung saan-saan nadidistino. At kung minsan hindi namin nakakasama ng isang buwan. 16 years old ako nang makilala ko si Manong Fred, vendor ng saging malapit sa aming school. Nag-enroll ako noon bilang 4th year at nakilala ko naman siya matapos akong bumili ng lakatan sa kanya noong minsan nautusan ako ni mama na dumaan sa palengke. At para diretsyo na ako pauwi, naisipan kong doon naman bumili, malapit sa school. Simula noon, kapag napapadaan ako sa pwesto ni Manong ng saging, lagi niya akong binabati. Siyempre ako naman magre-response para hindi isiping suplada. Hindi naman ako artista at hindi rin kagandahan. Maliban sa pinagpala kong hinaharap. Ganon siguro talaga. Kapag nagdadalaga, may pinagpala at merong hindi. At isa ako doon. Ang pagbati na iyon sa akin ni Manong Fred ang dahilan kung bakit kami naging close. Pakiramdam ko kasi ang bait niya
At aminado akong attracted ako kapag mabait ang isang lalaki, lalo na kung ahead sa akin. Tawanan nyo ako pero mas type ko talaga yung ahead sa akin. Pero si Manong Fred, lolo ko na. At nang sandaling ito, wala sa isip kong darating ang araw, makukuha niya ang iniingatan kong perlas ng silanganan. Simula noong magkakilala kami ni Manong Fred, naging madalas ang aking pagtambay doon sa kanyang pwesto ng saging kapag walang teacher, kesa makipagkwentuhan sa aking kaklase. Madalas akong makinig ng kanyang kwelang kwento. Hindi siya boring kasama, plus may pasaging pa siya. Ang aking paboritong lakatan. At dahil nga pinagpala ako sa hinaharap, kung minsan napapansin kong doon siya nakafocus. At dahil hindi naman ako disappointed doon, kapag napupuna ko siya, naiisip ko, ano kayang iniisip ng isang 58 years old? Curious lang ako. Alam nyo kasi, kahit ganoong 58 years old na si Manong Fred, may itsura siya. Bukod sa meron raw siyang sariling bahay, negosyo, wala raw siyang asawa't nag-iisa sa kanyang bahay. Noong minsan nga, inaya pa niya akong sumama sa kanya para malaman ko kung nagsasabi ba siya ng totoo. Meron din siyang maliit na multicab, kargahan ng saging at single na rusi, pang service niya. Bukod sa aking pinagpalang hinaharap, maganda rin ang hilera ng aking ipin, morena, at kung tatanungin nyo naman kung kumusta ang likod, pinagpala rin ako doon dahil 5 flat lang naman ang height ko. Kaya siguro doon sa harap at likod na punta ang dapat sana itatangkad ko. Sa itsura naman, sakto lang. Marami rin ang nagkakagusto sa akin, yun nga lang, hindi ko kasi trip yung mga kasing idaran ko. Mas okay talaga sa akin yung ahead sa akin. Simula kasi noong first year ako, madalas akong makakita ng magjojowang kung saan-saan lang nagtutukaan. Pakiramdam ko ay out of respect kasi. Tago-tago din pag may time. Kumbaga, mas naging komportable ako kay Manong Fred. Lalo pa noong malaman ko ang kanyang background. Hindi naman ako gold digger dahil that time wala akong iniisip na pepirahan ko si Manong kapag na-inlove sa akin. Friends ang tingin ko sa kanya dahil nga overqualified masyado yung edad niya. Sayang nga that time naisip ko kung naging 20s lang sana o 30s si Manong Fred, oo na agad. Hanggang sa ang pagiging close namin umabot sa pagsabay ko sa kanya kapag uwian. Syempre, hindi naman kami mayaman. Kailangan ko rin talagang magtipid. Ang pagiging magkaibigan namin ni Manong Fred, pinasok na rin ng chismis sa school. Pero dahil practical lang naman ako, inasahan ko na iyon. Ang importante ay nagbe-benefit ako at walang nawawala sa akin. At kusang loob na binibigay ni Manong Fred ang lahat. Libreng sakay, pasaging, at ang pagpapangiti niya sa akin kapag siya ay aking kausap. Siguro namimiss ko rin ang papa ko. Yun nga, mas matanda si Manong Fred kay papa. Alam ninyo, kung minsan noong aking high school life, naiisip ko rin kung ano ang pakiramdam ng alam nyo na yon. Kung minsan kasi kapag madaling araw, naririnig ko si mama kung ano-ano ang sinasabi. Tapos naungol pa ng kakaiba. Curious lang, kahit naman kasi ganoon na poor ang aming pamumuhay, nakabukod ang kwarto ni mama at papa. Kaya kapag nagiging malabis ang pagtitig ni Manong Fred sa aking hinaharap, naiisip ko, ano kayang naiisip ng matandang to? Natatawa lang ako. But deep inside, di naman ako nagagalit at hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Dahil na rin siguro may apil sa akin ang mga katulad niyang majonda. Hanggang sa ayun na nga, sumapit ang aming junior and seniors prom. At nang malaman iyon ni Manong Fred, manonood raw siya. Gusto raw niyang makita kung gaano ako kaganda pag naayusan. Ang problema, nasabihin ko kina mama, dahil nasa malayo si papa, wala raw makakasama sa akin
pero a-attend ako. Kaya paalam ko, sa school ako matutulog. Kasama ang ilan sa classmate ko, balita ko kasi magpa-party pa kami after ng juniors and seniors prom namin. At doon ko na naalala si Manong Fred. Sabi kasi niya manonood siya kahit papaano. Maliban sa aking mga kaklase, meron akong kabanding. Sigurado pag-iisipan na naman kami ng mga yon. At ganoon na nga ang naging ganap. Matapos ang masaya naming prom. Dahil bilang high school, isa iyon sa hindi malilimutan pag nagkita-kita kapag may reunion. At doon, present nga si Manong Fred. Pagkatapos ay nilapitan kaagad ako ni Manong Fred. Sino raw ang aking kasama? At nang sabihin kong wala, hindi ko naman siya nakitang masaya. Kahit magulang mo, wala ni isa? Wala talaga ang sagot ko. Paano ka uuwi niyan? Anong oras na? Tanong si akin ni Manong Fred. At sagot ko naman, samahan mo lang ako hanggang sa mag-umaga kung okay lang sa'yo. Sabay tawa ko. Ayos lang naman sa akin. San ka ba magtitigil? Hindi naman ako pwede dyan sa school ninyo. Wika ni Manong Fred. At sagot ko, wait mo lang ako doon sa tindahan mo. Puntahan kita doon. Magpapakita lang ako sa aking mga kaklase. Meron pa raw kasing kasiyahan ang mga maiiwan. Siguro mga 30 minutes lang akong nandoon. Hindi rin kasi ako mahilig sa party. Tsaka pansin ko sa kanila, puro sila may jowa. Tsopwera ako. Kaya umiska po na ako ng malingat. Pagdating ko kay Manong Fred, nakapag-init na siya ng tubig at ayun, nagtimpla na rin ako ng kape. Habang nahigop ng kape, panay naman ang bola sa akin ni Manong Fred na ang ganda ko raw sa aking dress. Bagay na bagay raw. Pero iniba ko ang usapan. Dinala ko sa usaping saging. Bukod kasi sa saba, tundan, lakatan, senyorita. Balita ko, marami pang klase ng saging. Meron siyang sinabi na merong klase ng saging kahit raw green pa ay hinog na. At meron din daw kulay violet. Pero meron siyang isiningit na klase ng saging na maaaring never ko pa raw nakita kapag malaki na. At sigurado siyang hindi ko pa raw iyon nakakain. At meron pa raw siyang isa sa kanyang bahay. O talaga? Pero ewan ko kung bakit. Ibang saging ang pumasok sa aking kokote. Natatawa pa nga akong sumagot ng, bakit nandun? Ang tanong ko. Sagot ni Manong Fred, hindi raw kasi niya binibenta. Pero gusto raw niyang ibigay sa akin. Napangisi ako at sagot ko, yun pala naman, dinala mo sana. Sayang natikman ko sana. Mukhang special pa naman yun at sa akin mo ibibigay. Pabiro kong wika kay Manong Fred. Tara na lang sa bahay, ibibigay ko sa'yo. Doon na rin tayo magpaumaga, malamok dito. At tunay nga, ihatid na lang kita malapit sa inyo mamayang umaga. Ewan ko. Pero hindi ako nakatutol kahit may nararamdaman akong ibang saging ang tinutukoy ni Manong Fred. At parang na-excite pa nga akong makita iyon at sumakay na lang ako sa multicab niya. Parang rin raw alam ko kung saan siya nakatira. Habang patungo kami sa bahay ni Manong Fred, dinadama ko ang hangin na dumadampi sa aking pisngi. Ang sarap mabuhay kung walang problema at lahat ng hilingin mo dumarating. Pagkarating namin sa bahay ni Manong Fred, nakita ko sa garahe niya ang mga pangtinda niyang saging. Ang dami, may hinog at pahinugin pa. Maayos ang bahay niya, malinis ang loob. Upo na muna, wika ni Manong Fred. Magpapret lang ako. At bago siya nakapasok ng kwarto, wika ko, yung saging asa na. Wait lang ang sagot niya sa akin. At paglabas niya, inulit ko ulit. Asa na? Habang nakatitig kay Manong Fred na nakangiti. Ha? 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 Napatawa ng malakas si Manong Fred. At sagot sa akin, naniniwala ka ba talaga? Ikaw talaga, Manong, pinagtripan pa ako. At sagot niya, hindi, meron talaga. Ito sabay labas. Ngunit ikinagulat ko ang kanyang sunod na action. Saging nga, pero may talay pa sa puno. Saglit kong tinakpan ang aking mga mata sa hiya. Pero wika ni Manong, huwag ka nang mahiya, tingnan mo na, sa iyo na to.
Sagot ko naman habang nakapikit, nagbibiro ka ba Manong? Hindi naman natatanggal yan eh. At sagot ni Manong, ikaw talaga. Alam mo namang gusto kita, di ba? Dadalawa lang tayo dito. Mag-enjoy tayo ng magkasama. At doon ay ramdam kong lumapit na siya sa akin. Pagdilat ko, halos nakatutok na sa mukha ko. At doon, dahil nga, parang wala naman akong choice. At gusto ko ang sumama. At noong una pa lang, iyon na ang nasa aking isipan. Kaya hinayaan ko na lang si Manong Fred. Hindi ko kinain, ayoko nga. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa pagsisimula ni Manong Fred ng orasyon. Parang mawawala ako sa aking sarili. Pero sa kanyang pag-abante, nasa pa ko siya. Dahil sa nervyos. Pinakalma niya ako. Saglit lang naman raw iyon. Natural lang raw na dadaan muna sa hirap bago ang saya. Kaya nagtiis ako. Para akong hindi kumain ng isang linggo, nakakapanghina. Daig ko pa ang nag-formation sa ROTC ng maghapon. At nang magliwanag nagtanong si Manong kung okay na ako. At kung oo, ihahatid raw niya ako. Sa susunod na lang ulit kami magkita, mamimiss niya raw ako sa bawat oras na hindi kami magkasama. Hindi ko alam kung ano ang sumunod na nagpabago sa akin. Hindi naman ako galit kay Manong Fred. Hindi rin masama ang loob ko. Pero simula noong maghiwalay kami ng daan, sa muli naming pagkikita, pakiramdam ko. Dahan-dahan akong lumalayo kay Manong Fred. Naging bihira ang aking pagtambay sa kanyang pwesto. At ayokong pinag-uusapan ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa padaan-daan na lang ako sa pwesto niya. Sa aking pag-graduate, nakita ko pang nandoon siya, pumapalakpak. Pero simula noon, ay never na akong sumama kay Manong Fred. At ngayon, nakakahiyaman kapag aking naaalala. Naiisip ko, isip bata pa siguro ako noon. At nang dahil lang saging, na-surrender ko ang aking bataan. Natawa na lang ako kapag naalala ko yung pinaggagawa namin noong nandun kami sa bahay niya. Ewan ko sa'yo, Manong Fred. Kumusta ka na ba? Meron tuloy akong naalala mga ka-story. So anyway, shout out sa inyong lahat and thank you for listening. Peace out.